Magandang Pasko. Bago magmisa di Gallo, meron lang akong ipepresenta sa inyo na napakagandang maging alala natin, alaala habang tayo nagsisimba at ito po ay napakagandang tumbasan ng mga Pilipino kaysa yung magnakaw sa mga proyekto sa gobyerno, sa mga tinatawag na mga pork barrels. Ito po ang ating makikita na napakaganda. So, bago ang lahat, sisimulan ko ito kung pag marami-rami ng ating audience. Pero ako po nagsasabi na maligayang Pasko advance sa inyong lahat. At sa mga Katoliko, ngayon po ay Misa di Gallo o Simbang Gabi at pang-apat ngayong araw. Kaya ako naka-asol kasi ang schedule ng suot ngayon ay asol. So, magsisimba tayo ngayon. Alam ko sa Amerika at sa ibang bansa ay walang Misa di Gallo ata dyan. Dito lang sa Pilipinas talaga Misa di Gallo. So, magandang gabi, Maya Pabingi, Andrea Gueco. Maraming salamat sa iyo sa pakikipanunood mo lagi, araw-araw. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay atras muna tayo, mamaya ko na kwento yung nangyari sa budget natin. Na ito naman ang budget ng Pilipinas ay napakalaking dulot sa pag-inog ng ekonomiya ng Pilipinas. Isa pa ay humingi lang ako sa inyo paumanhin. Alam ko marami nag-aabang sa akin na makapag-vlog ka ng kanang hapon sana, pero masakit po ang ngipin ko kaya natulog muna ako. At alam niyo na medyo pahinga. Kaya tayo ay hinahabol din ng pagod. Senior citizen na ako ngayon. Ito po ang problema natin. So, naibagarbim sa kada kayo amin, sa mga kabsat ko, dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Pangasinan, sa La Union, okay, tapos sa mga sa Isabela, Cagayan Valley, sa Nueva Vizcaya, sa Nueva Ecija, marami din dyan. Lalo na dyan sa Coyapo. Di ko makalimutan Coyapo kasi dyan nakatira, dyan na isinilang yung isa sa pinakamalapit sa aking tao na aking nakilala sa buhay ko. Nasa langit na po siya. I hope so, nasa langit siya. And hindi ko lang banggitin ang pangalan. So anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay una ibalita ko lang sa inyo na natapos na po ng mga congressman at senador ang bicameral conference committee na tinatawag at yung pagkakaiba-iba ng kanilang mga budget ay na-reconcile na nila. So, nais ko rin sabihin na at pag-usapan natin yan sa vlog mamaya mga after 1 hour and a half. Tapos yung kuwa naman ay nag-report na rin, salamat naman sa Diyos, at nagsampa ng fraud report ang Commission on Audit laban sa Wawaw Builders. Doon sila sinampa sa yung patapos na rin na ICI. Ang sinampa nila 330 million na flood control project sa Bulacan na nakolekta yung bayad pero walang ginawa kahit pako. So, final ito sa Independent Commission for Infrastructure noong December 16 ay ito ay inaasahan na ngayon maisasampa na rin sa ombudsman na may strong indication ng fraud. At syempre, ito yung isa sa kinikwento nila ni Bryce Hernandez, ni Engineer Alcantara, tsaka JP Bidulsa at lahat sila, na proyekto na pinabayaran kahit walang nagawa kahit pako. Isa ito, yung isa pong mga kontrata ay pinangalan sa Sims Construction na si Sally Santos ang may-ari. So ito mga proyektong ito ay
Construction of riverbank protection structure sa Barangay Calero, Malolo City, Bulacan. Construction ng riverbank protection structure sa Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Construction ng flood mitigation structure along Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Construction of riverbank protection structure at Barangay Namayan, Malulus, Bulacan. So ayon sa kuwa, ang apat na flood control project na ito ay lahat po ay hindi mo na makikita kasi hindi naman itinayo. So sabi ng state auditor na si Mark Alan Arevalo, ang may-ari ng Wow Builders, ang isa sa mga kinasuhan. At kasama rin sa kinasuhan si Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at JP Mendoza. At the following are other individuals who should be held liable in the mentioned Bulacan Ghost projects. Si Ernesto Galang, mga taga DPWH District 1 ito, Paul Jason Duya, Jolo Maritayaw, Limuel Efraim Roque, Sheena Bernadette Morales, Jaime Hernandez, Lorenzo Pagtalunan, Emilita Morales, Paisi Nicole Dimaano, Isaiah Lord Galang, Mark Lester Castro, John Michael Ramos. State auditors that the individuals may face charges for graft and corruption, malversation, public funds, and falsification of documents. So, with that, binalita ko lang yan. So, ngayon, tutuloy po tayo sa ating topic. Nais ko lang, mayroon lang akong kwento. Sa kwento kong ito po, bago ang lahat, ako po ay nagbabati kay Milist Official from Sweden. So ito po, ako ay nagbabati sa lahat ng mga Pilipino na Merry Christmas, advance Merry Christmas po. At ang ating kwento ay isang napakapambihirang kwento ng pamilya Pilipino. At ito po ay nangyari at umiyak talaga ako nung mabasa ko ito. At ito ipapakita ko sa inyo. Lalo na mga OFW natin, dyan sa kahit sa ang panig ng mundo. At ito ay patungkol sa hindi lang pinangalanan ang domestic helper na ito at ang involved na piloto ng eroplano. So, ito ang kwento niya. Ito makikita nyo, isang piloto na yumayakap sa isang babae na matanda na. So, ngayon, ang kwento po nito ay ganito. Yung babae na yun, OFW yan, sa loob ng 10 taon. Sabi niya, tiniis ayon sa istoryang ito, at tiniis daw ng OFW na ito na umuwi pagkatapos ng 10 taon sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho sa roon. At hindi siya umuwi ni minsan sa Pilipinas na dahil ang kanyang panata sa kanyang puso at dibdib ay mapapag-aral ang kanyang dating anak na tutoy pa nang umalis. At ang anak niya ay nag-aral sa eskwelahan sa Pilipinas. Kumuha pala ng nung umalis pala yung DH na ito ay high school pa lang ang lalaking ang anak niya na si JJ. Tapos ang kanyang ginawa, hindi siya umuwi sapagkat imbis na igastos niya pa uwi, ipadala niya sa anak niya. Nang anak naman niya po ay ginastos sa tuition, sa pagkain sa school, ang mga perang binigay sa kanya. Siyempre, pag nag-aral ka ng piloto, may tinatawag po na bayad, 25,000 pesos ata kada oras, na magbabayad ka sa mag-practice ka ng papalipad ng eroplano. So, yan po, doon napunta ang paggagastos ng kanyang pinapadala ng kanyang ina. So, basahin natin ang maiksing kwento na sinabi. Tiniis ng OFW na hindi umuwi ng 10 taon. I-check muna sounds natin bago natin i-check kung tama ba. Masasayang ng trabaho natin kung walang sounds. So ito, may sounds pala tayo. So ngayon, tiniis ng OFW na ito na
Hindi umuwi ng 10 taon para makapag-ipon at napaiyak siya nang makita ang kanyang anak. Yan ang konklusyon. Anyway, sa pagsimula nito, hingal na hingal si Aling Nena, pinangalanan ni Aling Nena, habang hinihila-hila ang kanyang hand carry sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Galing siya sa Riyadh. 10 taon, 10 taon siya nagtrabaho bilang domestic helper. Sa loob ng 10 taon na yun, hindi siya umuwi kahit isang pesos. Sayang pamasahe kanya. Lagi niyang sinasabi sa sarili, pipadala ko na lang sa pantuition ni JJ. Yung si JJ ay anak niya. Naalala niya ang anak niya, si JJ. High school pa lang ito nang umalis siya. Ngayon, 25 anyos na. Sa video call lang sila nakikita. Nakita niya kung paano lumaki ang anak sa screen ng cellphone. Mula sa pag-graduate ng high school hanggang sa pagtatapos ng kolehiyo. Ang pangarap ni JJ, maging piloto. Napakamahal ng aviation school. Halos lahat ng sahod ni Aling Nena, kulang pa. Nag-overtime siya. Naglalabada sa ibang among tuwing day off at nagtitiis kumain ng noodles para lang maipadala ang pag-tuition. Ngayon, for good na siya. Umuwi na siya. Matanda na siya. Masakit ang likod. At kulubot na ang balat. Sumakay siya sa eroplano, economy class. Siksikan. Upo siya sa seat number 42A. Yung 42A, dulo-dulo na ito ng eroplano. Kumbaga malapit o sa likod na likod. Malapit sa may bintana, pumikit si Aling Nina. At napasalamat sa Diyos. Salamat Lord. Bulong niya kahit pagod na tapos na. Biglang tumunog ang public address system ng eroplano. Yung public address system po, yan po yung kapag salita ang piloto at maraming mga speakers na nagkalat sa loob ng eroplano at nilalagay yan sa itaas sa may lagayan ng mga maleta o mga bag. Tapos sabi ng piloto, "Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome to flight PR-102, bound for Manila." Kung PR-102, ibig sabihin Philippine Airlines. Napadilat si Aling Nena, pamilyar ang boses. Parang narinig na niya ito dati. Kinabahan siya. Sabi naman ng piloto, "We expect a smooth flight today. But before we take off, I want to make a special announcement." Sabi ng piloto. So medyo garal-gal ang boses ng kapitan, no? Siguro napaiyak na. Sabi niya, "I have a special passenger on board today. She is seated at 42A. Nalaki ang mata ni Aling Nina. 42A? Yan yung upuan niya. Siya yun. At nagtinginan sa kanya ang mga katabi niya. So, 10 years ago, she left the Philippines to work as a maid. She scrubbed the floors, washed the dishes, and took care of other people's children just so she could send money for my aviation school. Yan ang sabi ng kapitan. Nagsimulang tumulo ang luha ni Aling Nina. Tinakpan niya ang bibig niya. She didn't even come home for a decade because she wanted to save every peso for my dream. Today is the first time she is coming home, and today is also my first flight as a captain. Bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas ang isang matangkad na lalaki, naka-uniforme ng piloto, puting pulo, itim na kurbata, at sa balikat niya, 4 na guhit na ginto. Ang tawag diyan ay Captain's Epaulets. Naglakad siya sa aisle papunta sa likod. Lahat ng pasahero ay nakatingin. Pagdating sa row 42, huminto ang kapitan ng aeroplano. Tinanggal niya ang kanyang cap. Yumuko siya at lumuhod sa harap ni Aling Nina. "Mama," sabi ng piloto. "JJ," hagulhol naman ni Aling Nina na nanginginig niyang kaya hinahawakan ang mukha ng anak. "Anak ko, kapitan ka na." Sabi niya, "Ma, flight mo ito." Iyak ni JJ. "Pero flight ko rin ito. Ako ang magpapalipad sa iyo pauwi. Hindi ka na maglalaba. Ma, ako naman ang bahala sa iyo." Niyakap ng mahigpit ni Captain JJ ang kanyang ina. Nagpalakpakan ng buong pasahero ng eroplano. Ang ibang pasahero na paiyak. Ang mga flight attendant na punas ng luha. Tapos sabi ni JJ, "Ladies and gentlemen," habang nakaakbay sa ina, "This is my mom, my hero." Sa taas ng lipad ng eroplano, mas mataas ang lipad ng puso ni Aling Nina.
Sulit ang 10 taong pangungulila. Sulit ang sakit ng likod. Sulit ang bawat patak ng pawis dahil sa batang iniwan niya noon. Ngayon ay siya nang nagdadala sa kanya pabalik sa tahanan, matayog at matagumpay. So yan po ang totoong kwento nito. Totoong kwento po ito na nangyari. Alam mo naman mga Pilipino, kapag namanata, gagawin at gagawin. So, ito may comment dito, basahin natin ang comment ni Rolly Neo Samson. Sa lahat ng kwentong nabasa ko, ito lang talaga ang napaiyak sa akin. Grabe talaga maging aral sana ito sa mga anak ng mga nag-aral na huwag sayangin ang sakripisyo ng mga magulang. So, tapos sabi ni Quirino Cabaluna, ito ang totoong kwento ng sakripisyo. Mag-ina kahit palayo sa mga anak, titiisin niya para sa anak. Saludo po ako sa iyo, nanay. Sabi naman ni LB Panaga, hala ako din. Habang binabasa ko ito, tumutululuha ako. Naalala ko din anak ko. Nagpatayo siya ng bahay para sa amin ng tatay niya. Dahil dati maraming tabo, timba, nakasahod sa sahig, maraming butas, yero namin. Sana lahat ng anak may pangarap para sa pamilya tulad ni Sir Piloto. Sabi naman ni Elisa Nubio Concordo, sana lahat ng mga anak na OFW magulang gaya ni JJ. Sabi naman ni Elena Gialone Juliano, Rolly Neo Samson, a very nice story. Congratulations po Aling Nina at sa inyo, Captain JJ. Sabi naman Josie Layugad, true. Sabi naman ni Mariano Malilin, grabe tulong luha habang binabasa ko ang kwentong ito. Sabi naman ni Jubilin Estrada, Rolly Neo Samson, magandang kwento, may ending di gayang iba. Ako tinignan ko muna sa comment bago ako basahin. Si Pilar de la Cruz Mernilo, Rolly Neo Samson, grabe tululuha ko dito. Tapos si Hermana Purisima, nakakayak sa tuwa, bigla tumululuha ko. Tapos sumagot naman si Bitsy Burger, Hermana Purisima, nakakayak talaga. May mga anak na kilala ko, pinaaral sila high school. Pangina, nagpapakahirap pero anong ginawa ng nag-boyfriend hanggang sa buntis hindi nakatapos. Hindi high school, ngayon ina pa rin. Padala para sa apo, grabe hindi nila pinahalagahan ang pagtiis ng magulang. Tapos si Malo Chavez Vilina, Rolly na Samson Correct Kabayan, marami ngayon sa mga kabataan luho at maagang nag-asawa. Tapos si Rolly na sa upo at may napakagandang ending para kay nanay sa iyo anak babae. Yung mind grabe na iyak ako habang tumagtos ang luha ko dito sa ganda ng istorya. Rolly Neo Yamson, ako rin naiyak ako. Nang si touch talaga ako, sabi ni Ara May Anding Joe. Si Virginia Boyd Suceso. Rolly Neo Yamson, kakaiyak talaga yung isang ana na yan. Si tapos Lolet de la Cruz. Rolly Neo Yamson, same tayo. Dito lang ako naka-interest basahin. Tapos comment din ni Norms Balina, Lolet de la Cruz, same tayo, nice story. Norms Balina, sobrang ganda ng kwento. May magandang aral. God bless sa iyo, sir. At sa iyong mga nanay, sana tularan ka ng iba. Okay, napakarami po ng comment. At dyan lang natin, ito is TV. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na bumabasa na sana ay yung mga anak ng Pilipino ay hindi kagaya ng mga anak na mga nagnenepo lang, mga anak ng kontraktor, anak ng congressman, anak ng senador. So, maiyak, magandang gabi, kapatid ko Dennis Kausing. Alam ko na iyak ka na rin sa iyong anak. Nag-graduating na ngayon si 3rd at nagpapatuloy aral si Julius. At yung iba pa mga kapatid na mag-aral papatuloy, huwag ka mag-alala. Sabay-sabay tayo iiyak kapag gumraduate na sila at magkaroon na si Jerdy makapasa na sa kanyang board exam sa social work. Nagtapos siya sa CIT, yan sa Topi, sa South Cotabato. Matitiis ba ito, Bongbong Marcos, yung mga kwentong ganito? Nakikita mo ba yung yung pagdudurusa, pagsasakripisyo ng bawat Pilipino kahit na bumabaha, nilalaban ang buhay
para maipag-aral ang kanilang mga anak. Kayong mga anak ng mga suwail na nanonood sa akin, hindi ba kayo nagsisisi para sa inyong mga magulang? Na inyong mga magulang ay higit na tunay na nagsasakripisyo para sa inyo. So, tapos si Oscar Paklibari, Happy Christmas Katoto, Engineer. Doris Doctor, ikaw na pinaputod ko, kumpleto na toto pa sa batas. Salamat po. Mamaya pa pagtapos ng simbang gabi, ay babalik ako, magbibigay ako ng iba po. Total, hindi na masakit ang ngipin ko ngayon. Yan talaga senior citizen ako ngayon eh. So kay Maro, magandang gabi. Hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas in advance. At pang-apat na ngayon ng gabi ng misa, simbang gabi o misa di Maraming